Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, magbibigay ng palatandaan ang Diyos
na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isayas, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon parating.
sa mabuting balita. Sabay-sabay pong lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao na Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning, mga kapatid. Welcome po sa ating ikalimang madaling araw ng ating simbang gabi. Sige, batiin natin ang mga kasama natin at i-welcome mo na rin. Sino na ang nakalimang madaling araw? Very good, children. Well, siguro naman alam natin na ito ay novena, kaya dapat siyam na araw o siyam na sunod-sunod. No? Ayun. Well, sabi nga nila, para raw mas lalong ganahan ka sa siyam na araw na paggising na madaling araw, dapat meron kang intentions, no? Sa iyong puso. Bakit mo ginagawa ito? Hindi lang para masunod yung mga wish ninyo. Ano bang wish ninyo? Sinong gustong magka-jowa?
Very good, sister. Very good. Umaamin ka, no? Yung iba nagkukunwari. Very good. Pero hindi lang yun, ha? Kasi baka mamaya, after 9 days, wala pa rin, ano? Well, ang intention is matuto tayo sa mga salita ng Diyos. Yun po ang pinakamahalaga. Kasi ang dami na natin narinig na salita ng Diyos, eh. Natatandaan pa ba natin? Hindi ko natatanong, baka mamaya hindi kayo tumingin sa akin, eh. So ngayon, yung the incarnation of God, yung pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel at ng pagsagot ni Maria, yung kanyang fiat, yung kanyang yes to the Lord para matupad ang master plan ng Diyos, ng Ama. Ito yung siguro yung bigyan natin ng pansin dahil sa todo at talagang malalim na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, ng Diyos Ama, na ayaw niya tayong mapariwara, ayaw niya tayong maligaw talaga ng landas. Alam na natin yung layunin ng Ama kung bakit pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Gusto niyang makapisan ang mga tao, kaya nagkatawang tao ang Diyos. Well, sabi nga ng Ebanghelyo ngayon, no, nung sinabi ni Maria, kay Maria, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Pero wag na natin i-try na alamin bakit kasi misteryo po ito eh. Kaya sa pamamagitan na lang ng pananampalataya, maiintindihan natin at mauunawaan anong ibig sabihin ng pagkakatawang tao ng Diyos. No? Madali yun para sa Diyos eh. Pero mas mahirap siguro yung tao na magpaka-Diyos. No? Mahirap yun. Si Kristo lang yun. Taong totoo at Diyos na totoo. Ano yung mahalagang malaman natin? Well, sabi ko, napakahalaga ng ating buhay sa Diyos. Mahalaga tayo sa mata ng Diyos. Tayong lahat ay pantay-pantay sa Kanya. Mayaman, mahirap, matanda, bata, mataba, payat, etc. Para sa Kanya, lahat ay Kanyang anak. Makasalanan ka man o banal ka man, anak ka pa rin ng Diyos. Kaya para mas lalo niyang yung maipadama yung pag-ibig, naparito si Kristo. Ang tanong natin ngayon ay, mahalaga ba talaga sa atin ang buhay natin? Mahalaga ba sa inyo ang buhay nyo? Yes. Paano yung iba? Kasi parang nakikita natin ngayon, sa bagay sa mga panahon na ito, para daw mapahalagahan yung buhay o yung sarili, no? Nag-gym. Di ba? Kahit dito, napakarami palang gym dito sa Kuwait. Kahit saan ka magpunta, no? Kaya naglalakihan daw yung mga muscles, no? Muscles, no? Tapos, yun lang ba ang pamamaraan ng pagpapabigay ng halaga sa sarili? Well, yung kalusugan, mahalaga po yan. No? Pero masigit sa lahat, yung pagpapahalaga sa katayuan ng buhay. Halimbawa, sino ba ang binibigyan natin ng pansin at halaga? Di ba madalas yung nakakaangat, mas popular, no? O kagaya, siguro sa mga artista na lang. Sino paborito niyo yung lalaking artista? Siyempre sasabihin niyo, Papa P, Papa P. Paano yung mga, sino yun, yung pinakapogi na artista? Si Long Mejia. Makita niyo, nagtawanan kayo. Kasi di ba, parang iba yung paningin natin sa pagpapahalaga sa tao eh. Sino yung gwapo, siya mas sikat. Yung pangit, nakakatakot. Ganon din yung ginagawa natin sa ating kapwa eh. Sino yung mayaman, sino yung mataas ang pinag-aralan, mas pinapansin. Well,
tama rin naman na bigyan ng ano sila, parangal, ng etc. Pero sabi ko nga kanina, sa mata ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay. Kaya ho nagkatawang tao ang Diyos para sabihin sa ating lahat na kapag tayo ay namumuhay bilang mga anak ng Diyos, kasi naging anak tayo ng Diyos by means of baptism, naging kapatid natin si Kristo sa pamamagitan ni Kristo, na sana magbago yung kaisipan natin, magbago yung pag-uugali natin sa pagbibigay ng halaga sa mga tao. Kawawa naman po yung walang pinag-aralan. Kawawa naman po yung mga yung matataas yung mga maliliit na tumitingala lang sa mga matataas na tao. Paano na kung karamihan ay pangkaraniwan tao lang? Kaya siguro ganun po yung matutunan natin sa ebanghelyong ito. Tignan nyo, sinong pinili ng Diyos para maging ina ng tagapagligtas? Isang ordinaryong dalaga. Hindi talaga, sa bagay noon, wala namang mga degree-degree. Wala namang mga masters, doctorate noon . Pero pinili niya yung isang dalaga na talagang wala pang kamuwang-muwang. Sa katunayan, pwede namang gawin ng Diyos na isang click lang yan, lilitaw na si Kristo . Diba? Sabi natin, wala namang imposible sa Kanya . Kaya lang, binigyan niya ng dignidad ang buhay ng tao. Ayun yung sabihin natin ngayon. Do we give dignity to our life? Meron ba bang dignidad ang buhay ng tao ngayon? Kung mahalaga po yung buhay o yung buhay ng kapwa natin, dapat consistent tayo sa pagbibigay ng halaga sa kanila. Hindi pwedeng yung nakakaangat lang, paulit-ulit nating sinasabat. Ito talaga yung nangyayari sa mundo . Maging sa simbahan, Naano niyo ba yung kwento ng isang sa pare, yung experience ng pare? Meron daw dumating na pamilya, mayaman, dala-dala, alam niyo yung Shih Tzu? Ano ba kayo sa mga aso? Yung Shih Tzu, di ba maganda yun? Lumapit sila doon sa Paris Priest. Sabi niya, ito mayaman to, sabi naman. Ang gusto nung pamilya, sabi niya, Father, pwede bang pabinyagan yung aso? Sabi nung, saan ka nakakitang aso binibinyagan? Sabi nung tatay nung mayamang pamilya, sayang, Father, magbibigay pa naman akong 50,000. Hindi sinabing Katoliko yung aso. Hali kayo. Di ba? Parang pati mga taong simbahan, nag-iiba na yung paningin, yung paniniwala. Joke lang yun, Hindi ko totoo yun. Gawa-gawa ko lang yun. Wala akong gano'n. Baka mamaya tanungin niyo yung mga pari, sino ba yung pari na yun? Hindi, ang sinasabi ko lang, yung kahalagahan ng tao, siyempre, may buhay din yung aso, Pero mas mahalaga yung the highest form of creature. May dignidad tayo, mga kapatid . Kaya wag nating alisin yung dignity na ito na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Sabi ko nga wala ka mang pinag-aralan, wala ka mang ranggo sa iyong buhay, wala ka mang yaman, sa mata ng Diyos, mahalaga ka. Kaya we have to give importance of each one of us. Huwag natin tingnan na mahina yung isa kaysa doon sa iba. Mas lalo nga natin bigyan ng pansin yung walang nagmamahal, yung walang tumitingin sa kanila. Di ba? May kasabihan tayo, iba yung tinititigan sa... Huwag po ganoon.
Huwag ho tayong magkaroon ng favoritism. Ika nga, kasi nakakasira po yan ng samahan. Nakakasira po yan sa komunidad. Nakakasira po yan ng unity ng ating ng ating buhay. Basta magkaroon tayo ng pananaw na tulad ng pananaw ng Diyos. Hindi tayo magiging Diyos, pero pwede natin tularan ang mga ugali na kaya nating isabuhay. Kababaan ng loob, pagiging maawain, pagiging mapagpatawad, pagiging mapagmahal, walang kapalit na paglilingkod. Ito po yun. Lalo ngayon, ang dami-dami mong nakakaranas ng bigat ng problema. Tayo ay maging daan ng kanilang, sabihin na natin, kasiyahan. Kasi ang Pasko po talaga ay dapat feeling of, yung joy. Kung masaya tayo ngayon, ibahagi natin to. Sabi ko nga kanina, lalo na sa mga walang-wala sa mga panahon na ito. So mga kapatid, sana po, the inspiration of Mary, yung inspirasyon ng ating mahal na ina nang sagutin niya yung plano ng Diyos, nagpakababa siya. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon ng Diyos, mangyari sa akin ang iyong kalooban. Pagpalain tayo ni Lord, mga kapatid. Sige po, tayo tumayo, tayo manalangin. Tumudulog kami sa iyo, Ama, upang tulad ni Maria, matanggap namin ng bukal sa aming puso ang bawat kaloob mo sa aming buhay. Tayo manalangin at sabihin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makinig nawa ang bawat pinuno ng simbahan tulad ni Maria sa iyong salitang nangungusap sa pamamagitan ng pamumuhay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng karagdagang karunungan, katapatan at malasakit ang mga namamahala sa gobyerno. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di makakapagsama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tularan nawa ng kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa iyo, O Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo, Ama, ang mga yumao naming kapatid sa langit, kasama ang mahal na Birheng Maria, mga anghel at lahat ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagpala, matularan nawa namin sa aming pamumuhay ang pananalig ni Maria sa iyong kabutihang loob. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.